Amen. God is good. And all the time, God is good. Yan. Amen. So, unang-una gusto ko rin magpasalamat kasi natupad na yung pangarap ng ating mga backup na magkaroon ng monitor. Yan. So, hinihintay ko talaga magpasalamat yung mga backup kasi nasagot yung pagdalangin nila Pero wala man na nagpasalamat dun sa mga backup. Pangarap pa lang yan. Buti na nasa katuparan ngayon Amen. So, salamat sa Panginoon kasi nangyayari unti-unti yung ating mga ninanais para sa ating gawain dito sa bahay-sambahan natin. Amen. At nararamdaman natin ngayong panahon na parang mahigpit na naman ang mahigpit dahil nga tumataas ang bilang ng ating casualties ng tinatawag na infected ng virus. So, salamat sa pagkakataon na nakakapag-gathering po tayo dito. Although talagang may mga restriction, nandiyan yung distancing, nandiyan yung mga protocols na dapat natin bibigyan ng pansin. Sabi nga, hindi tayo bakal. Amen? At tamaan tayo kapag di tayo nag-ingat. Amen? At sa kabila ng ating nararanasan sa mundo, marami talaga ang naapektuhan ng sakit na yan. At dumating ang panahon na sa ating pag-aaral, patungo dun sa Lenten season na yung panahon ng tinatawag nating mahal na araw, ito na yung mga katuruan na pinag-aaralan natin na papunta na dun sa pagsakripisyo ng ating Panginoong Jesus. So, namuhay ang ating Panginoon simula ng kanyang pagkabata hanggang 30 years old, tahimik ang kanyang buhay. Amen. Yung tinatawag na childhood days. Pag binasa mo ang Bible, hindi mo mababasa kung paano siya lumaki. Amen. Subukan niyo pong basahin ang Gospel o ang buong Bible mismo. Pansinin niyo, asan kaya siya nung 12 years old siya? Asan kaya siya nung nagbibinata siya ng mga 18? Asan kaya siya nung 25 na siya? Wala tayong masyadong makitang detalye. Ang pinaka-detalye na nailathala o naisulat sa salita ng Diyos ay nung siya ay 30 years old hanggang siya ay mamatay ng 33 years old. Ibig sabihin, sa loob ng 3 taon, yun ang naisulat at binigyan ng focus sa Biblia. Bakit? Dahil yun ang gustong pahalagahan ng ating Panginoon. Amen? Sabi nga sa John chapter 20 verse 31, ang mga nakatala dito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at upang magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Yun yung pinaka-purpose bakit ang salita ng Diyos ay naisulat. Dahil tayo ay upang kayo'y sumampalataya kay Kristo Jesus. That is the very purpose of these words, upang sumampalataya. Amen? Sa ating pag-aaralan ngayon, sa second week ng March o ng buwan na ito, ang topic natin ay time for healing. At ang text natin ay matatagpuan sa Luke chapter 5, verse 17 hanggang 26. Sige po, buksan natin ang ating mga Biblia. Inanyayahan ko po ang lahat na tumayo. At sabay-sabay po natin basahin Lucas chapter 5. Yeah. Yung sa verse 17, yan. Basahin lang po natin yung verse 17. Sabay-sabay. One day, Jesus was teaching and the Pharisees and teachers of the law were sitting there.
They had come from every village of Galilee and from Judea and Jerusalem. And the power of the Lord was with Jesus to heal the sick. Manyamang nabasa ang salita ng Diyos, tayo lumako sa may panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, salamat po sa iyong mga pangyarihang salita, O Lord God. Sa oras po na ito, kami nananampalataya, naniniwala, Panginoon, sa iyong pagkilos, that this word of yours, Lord God, will truly transform our lives as we listen, as we meditate your word. Give us the strength to follow your words, Lord God. Salamat po sa iyong gagawin sa buhay ng bawat isa. At dalangin po namin, Panginoon, na ikaw ang patuloy na magpalago ng aming pananampalataya. Kailangan ibibigay ang papuri pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Sige po, makakaw po na po ang bawat isa. Ayan. Sabi po, sa pinaka-topic ng ating pag-aaralan, Jesus forgives and heals a paralyzed man. Ito po yung kwento ng isang lalaki na matagal ng lumpo. At nung nabalitaan niya na umiikot ang Panginoon upang magpagaling ng mga may sakit, wala siya magawa. Bakit? Lumpo siya eh. Kahit nandun sa kabilang kanto lang ang Panginoong Jesus, wala siya magawa. Bakit? Lumpo nga siya eh. Kahit gusto niyang pumunta doon, wala siyang pag-asa, wala siyang kapag-asa. Amen? Maaring yung sitwasyon ng paralyzed man na yan, pwede natin makita yung sarili natin sa posisyon niya. We are in a situation, maaring makita natin yung sarili natin na tayo ay nasa sitwasyon na kahit andyan ang Panginoon, parang wala kang magawa para maramdaman, maranasan ang kanyang kapangyarihan na magpagaling. Although naririnig natin ang salita ng Diyos, ang Diyos nagpapagaling, ang Diyos nagpapalaya, tulad ng pinag-aaralan natin last week, He came to set the captives free, to heal the sick, to heal the broken-hearted. Yun yung purpose, bakit pumunta ang Panginoong Jesus. Pero bakit hindi natin nararanasan? Kasi hindi natin siya malapitan. Hindi natin siya maranasan dahil wala tayong kakayanang lumapit mismo sa Kanya. Mismo lang tayo ay paralyzed. Amen? Ang sabi niya, no? Sa verse 17, one day Jesus was teaching and the Pharisees and the teachers of the law were sitting there. Habang nagtuturo ang Panginoong Jesus, yung mga magagaling talaga mismo sa batas at sa salita ng Diyos, sa Levitical law, alam na alam nila, tapos ang Panginoon mismo ang nagtuturo. Nakita nila, ang turo ng Panginoon ay may authority, may kapangyarihan. Nangyayari yung mga itinuturo niya. At ang sabi rito, they had come from every village of the Galilee and from Judea and Jerusalem. Kita niyo po yun? Parang Luzon, Visayas at Mindanao, yung bawat lugar na pwede nilang puntahan, pinupuntahan nila. Kasi, ayan na po yung tinatawag na the Jesus Ministry. Nung pagkatapos siyang tuksuhin dun sa bundok ni Satanas, napagtagumpayan niya dahil nag-fasting siya ng 40 days and 40 nights. Yun, doon na siya nagsimulang mag-ministry, public ministry ang tawag doon. Ibig sabihin, yung simula ng kapanganakan niya hanggang 30 years old, hindi ganun kaingay ang Panginoong Jesus. Hindi siya ganun ka-popular. Pero ngayon, natanggap niya na yung empowerment ng ating Panginoon. Sabi niya sa verse 17, and the power of the Lord was with Jesus to heal the sick. Ibig sabihin, tinanggap niya na yung kapangyarihan. At nung time na yon, alam niyang malapit na ang kanyang panahon, ginawa niya na yung dapat niyang gawin at ipinakita sa mga tao. Amen. Gusto niyo rin po bang maranasan yung ginawa ng Panginoon doon sa mga taong may sakit?
Lagi ko nababanggit to. Minsan, ang hirap pagalingin ng may sakit kasi ayaw niyang aminin na may sakit siya. Amen? Ang tawag doon minsan takot. Ang tawag doon minsan pride. Pag sinabi, magparehab ka na, addict ka na eh. Hindi ako addict. Gumagamit lang ako. Amen? May mga ganun. Napakalasenggo mo. Hindi ako lasenggo. Umiinom lang ako. Tayo minsan hindi natin matanggap na tayo meron meron tayong sakit, hindi natin matanggap sa sarili natin. Sabi nga, taas-taas ng pride mo. Kaya hindi kayo magkaayos kasi ang taas ng pride mo. Wala akong pride. Tama lang yung sinasabi ko. Diba? So, ang dami-dami nating mga bagay na dapat ayusin sa buhay natin na ang Diyos lang ang makakapagpagaling. At one point in time sa buhay natin, kailangan lang natin aminin, kailangan natin tanggapin na kailangan natin ang Panginoong Hesus sa buhay natin. Hindi natin kaya na baguhin ang sarili natin. Kailangan natin ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kailangan mo ang Panginoong Hesus. Amen? Kung hindi tayo makawala doon sa gawa ng kaaway, doon sa talikala, halimbawa, pagmumura. Ilang beses ka na ba tinuruan ng magulang mo? Hanggang ngayon, lumaki ka na ng ganyan pa rin ang bibig mo. Ibig sabihin, talaga bang kaya mo kontrolin yung bibig mo? Bakit hanggang ngayon, hindi mo natanggal? Amen? Bakit sabi mo, kaya mo kontrolin yung pride mo, pero bakit hindi ka magpatalo dun sa mga nagsisiga-sigahan dyan? Bakit? May mananalo ba sa pagyayabangan? God is teaching us. Sabi nga, ang nagpapakumbaba ay itinataas at ang nagmamataas ibinabagsak. So ano mas gusto natin? Diba? So itinuturo sa atin ng Panginoon, kailangan natin makita ang sarili natin sa harap ng Lord. Sino ka ba talaga? May sakit ka ba? Kailangan mo ba ng kagalingan? Kailangan bang may mabago sa buhay natin? O bakit hindi kayo magkaayos ng magulang mo? Hindi kayo magkaayos ng mga kapatid mo? Hindi kayo magkaayos ng mga anak mo? Kasi may pride chicken. Okay? Hindi natin matanggap sa sarili natin na na ikaw ang mauunang humingi ng tawad. Hindi ikaw ang mauunang umapproach sa kanila. May mawawala ba sa'yo kung magpapakumbaba ka at ayusin ang pamilya niyo? Amen? Isa lang yan sa bahagi na gustong pagalingin ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Yung mga habitual natin, gustong ayusin ng Lord. Sinasabi niya sa iyo ngayon, kaya kitang pagalingin. At ang kailangan lang doon ay, sabi dito, sa verse 18, some men came carrying a paralyzed man on a mat and tried to take him into the house to lay him before Jesus Christ. Kung ito yung bahay na tinuluyan ng Panginoong Hesus, simula dyan sa pintuan na yan, hanggang doon sa gate, puno na ng tao. At yung mga kaibigan ng paralyzed, nakita nila ang hirap pumasok. Anong gagawin natin? Sige sis, next slide. Ito yung bibigyan natin ng liit. Sa verse 17, nabasa natin yun. The power of the Lord was with Jesus to heal the sick. So, nabalitaan, nalaman natin, dumaganap sa buong bayan, na ang Panginoong Hesus, ang Hesus na to, ay may kapangyarihang magpagaling. Eh tayo nga rito di ba? Pag alam mo may doktor, may tinatawag na medical mission. Meron po ba kayo nakitang medical mission na konti lang ang tao? Wala. Dumog talaga. Bakit? Libre yun Diba? Nakakita lang po ba kayo ng medical mission?
Ibig sabihin, meron doon mga doktor ng mata, sa puso, lahat yung mga general doctor, andyan, nagsama-sama sa isang lugar, kinikater ng church, tapos, iimbitahan ang nasasakupang mga barangay na malapit doon sa lugar. At yun yung tinatawag ng medical mission. Itong pinag-aaralan natin ay gusto lang ganun. Hindi nga lang medical mission ang tawag kasi ang pinaka-purpose ng Panginoon ay ibahagi ang kanyang salita na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Ginagamit niya lang instrumento ang isang paraan. Alin? Ang pagpapagaling. Amen? Pwede rin natin gawin yun dito. Amen? Meron akong napuntahan na isang seminar, conference, na they are willing to support, they will invite doctors, they will invite professionals to conduct, medical mission. Isang tawag ko lang doon, pwede tayong mag-medical mission sa lugar na to. I-coordinate natin sa barangay para i-announce sa buong constituents. And at the same time, the very purpose is to share God's words. Gusto niyo po ba yun? Kaya ba natin yan? Kaya ni Pastor yun. Di ba? Pag mga malalaking event, parang, hindi, bahala na kayo dyan, basta kaya na yan. Gusto niyo po ba lumaki ng church na ito? Katulad ng Panginoong Jesus, we will go to the marketplace. Kung nasaan ang tao, dun tayo pupunta. Yun ang gagawin natin. Pero hanggat nakaupo lang tayo, hanggat wala tayong ginagawa para sa Panginoon, paano kikilos ang Lord? Ikaw mismo, tayo mismo, hindi naniniwala na kaya niyang gawin yun. Amen? Kailangan natin gumalaw. Kailangan natin gumawa. Lalo na kung ang Panginoong Jesus mismo ang magpapagaling. Kaya nga, hindi tayo masyadong driven kasi tayo mismo parang hindi pa kumpleto. Hindi natin naranasan mismo yung kapangyarihang sinasabi ng Panginoong Jesus. Amen? Dapat kasi tayo mismo nag-uumakaw sa pasasalamat kasi pinagaling ka na ng Lord. Naranasan na po ba natin ang kapangyarihan ng Lord? Kung naranasan mo na, ito yung paraan para ibalik sa Kanya yung pasasalamat. Kailangan natin gumawa para sa Panginoon. Amen? So, the power of the Lord was with Jesus to heal the sick. Kaya-kaya ng Lord pagalingin ka. Kaya-kaya ng Lord alisin lahat nung dala-dala mo. Sabi niya sa Matthew chapter 11 verse 28, "Come to me, all of you who are tired and heavily laden, and I will give you rest." Amen. Do you have a problem with your relationships? Yung mga kapartner niyo, problema niyo yung magulang niyo, problema niyo yung anak niyo. Unang-unang target ng Panginoon, ayusin ang pamilya. Amen? Yan ang pinaka-purpose. Bakit ang Panginoong Jesus mismo bumaba para para ayusin ang pamilya ng Diyos. Amen? The power of the Lord was with Jesus to heal the sick. Gusto niyang pagalingin ka. Isipin mo itong mensahe na to personal para sa iyo. Kasi hindi magkakaroon ng kapangyarihan yan kung hindi mo iisipin para sa iyo yan. You must have faith. Kaya yung mga lalaki na kaibigan ng paralitiko, ano nangyari? Hindi sila makalapit. Ang dami-daming tao. Kaya ang ginawa nila, umikot dun sa likod, umakyat sa bubong. Pagdating niya sa bubong, binakbak nila yung bubong. Tapos may tali yung yung hinihigaan ng paralitiko, inihugos nila, ibinaba nila rito. Kung nandito nagsasalita ang Panginoong Jesus, biglang nabuksan yan. Tapos, ibinaba nila yung paralitiko sa harapan ng Panginoong Jesus. At nakita ng Panginoong Jesus yun. Jesus saw their faith and forgave their sins. Amen. Maaring ikaw ligtas ka na. Maaring ikaw tinanggap mo na ang buhay na walang hanggang pangako ng Panginoong Jesus.
Pero yung pamilya mo, mistulang paralitiko, wala silang magawa. Hindi sila makalapit sa Panginoon. Bakit? Hawak-hawak sila ni Satanas sa kamay, sa paa, para hindi sila makapunta sa kung saan nila maririnig ang salita ng Diyos na magpapagaling sa kanila. Amen? At sino ang gagawa nun? Mga kaibigang nananampalataya sa Panginoong Yesus. At sino yun? Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Amen? Paano sila ililigtas? Paano pagagalangin ang pamilya mo? Unang-unang magmamalasakit doon, ikaw. Amen? Katulad ng mga kaibigan niya, paralitiko siya, wala siyang magawa. Pero yung mga kaibigan niya nagpapahalaga sa kanya, dinala siya sa harapan ng Panginoon. Mahalaga ba sa iyo ang pamilya mo? Dalhin mo siya rito. Make an effort. Amen? Kung sinabi mo, magsimba ka nga. Iyoko nga. Nakakantok doon, ang haba-haba ng pitin yung pastor niyo doon. Pagkasabi sa inyo ng gano'n, ayaw na. Makulit talaga yun, pasabayin mo. Isipin mo, yung lahat ng mga dahilan nila, yun yung sakit nila. Bakit? Dahil hindi nila matatanggap ang salita ng Diyos. Dahil ayaw nilang marinig yun. Yung tenga na itinakip ng kaaway sa kanila upang manatili silang makasalanan. Ang unang-unang sinabi ng Panginoon, Jesus saw their faith and forgive their sins. Hindi agad sinabi pagalingin agad eh. Ang unang-unang ginawa, pinatawad ang kasalanan. Yun ang katotohanan, yun ang pinaka-very purpose, yung prinsipyo. Bakit nagpapagaling ang Panginoon? Hindi talaga yun yung purpose niya. Ang purpose niya, iligtas yung kaluluwang mapupunta sa impyerno. Yun ang pinakamahalaga sa Panginoon. Ang mapatawad sa kasalanan at ang kaluluwa'y mapunta sa piling ng ating Panginoon Jesus. Amen? Paraan lang yung pagpapagaling. Pero ang pinaka-bottom line, katulad ng binasa natin sa dyan, ang aklat na ito'y naisulat upang kayo'y magsisampalataya. Bakit? Anong meron sa pagsampalataya? Kasi merong buhay na walang hanggang kakamtan. Amen? Yung po yung pinapagaling ng Lord. Yung walang pananampalataya. Katulad nitong mga lalaki na nagbuhat, they have their faiths. Sabi ng Panginoon sa verse, sa pangalawang highlights natin, Jesus saw their faith and forgave their sins. Amen. Kung titignan natin sa parallelism na lang ng pangyayari na yan sa buhay natin ngayon, what is the relevance of this topic in our own life ngayong panahon na ito? Jesus saw their faith. Nakita ni Jesus ang kanila. Ibig sabihin marami. Ibig sabihin yung nagbuhat ang nakita ng Panginoon. Kung ito yung higaan na square, may nakahawak dito, may nakahawak dyan, may nakahawak dito, may nakahawak dito. Pinagtulong-tulungan nilang dalihin yung kaluluwang lumpo sa harapan ng Panginoong Jesus. We will make an effort. Amen. Makikita ng Lord yung faith mo na madadala mo yung pamilya mo sa church nito. Amen. Nakita po natin yung mensahe. Hindi tayo magpapabaya dun sa mga lumpong pamilya natin. Pag sinabing lumpo, wala pa sa harapan, wala pa sa kamay ng Diyos ang kaluluwa nila. Amen. Hindi tayo pwedeng mag-petiks-petiks. Bakit? Ang sabi nga, we are on the last days. Hindi mo alam kung buhay ka pa bukas. Hindi mo alam kung buhay pa sila bukas. Kapag sila nawala, ikaw Christian, wala kang pakialam sa pamilya mo, sisingilin ng Panginoon ang dugo nila sa iyo. Amen? So nakakatakot, imbis na corona mo na, gantimpala mo na,
sisingilin patuloy sa atin. Parang nagkautang patuloy tayo. Bakit? Hindi natin ginawa yung part natin. Pero kung ginawa mo na at hindi sila nakinig, wala na tayong magagawa doon. Pero ginawa mo na nga ba talaga ang part mo? Amen? So yun po yung sinasabi dito. Jesus saw their faith. Dapat ang faith natin, makakasama sila, sasamba sila, kasama mo at maglilingkod sa Panginoon. That is the end view. Kumbaga, dito, sisimulan mo pa lang silang akayin. Pero ang pananampalataya mo, kasama mo na silang sumasamba sa Lord. Yun dapat yung faith mo. Paniniwala sa mga bagay na hindi mo nakikita at katiyakan sa mga bagay na inaasahan mo. Katiyakan sa mga bagay na inaasahan. Ibig sabihin, sigurado ka na kahit wala pa to. Amen? Magkaka-cellphone ako. Kailan? Basta magkaka-cellphone ako. Basta ayun ang pinaka-ano ko, magkaka-cellphone ako. The same with our faith. Kung gusto mong maging ganon, dapat paniwalaan mo na nangyari na yun. Amen? At yun ang tinitingnan ng Lord. Naniniwala ka bang yung tao na yun, yung kapamilya mo na yun, makakasama mo talaga rito? The problem is, may doubt. Ikaw mismo hindi naniniwala na mangyayari yun. Amen? Bakit? Kasi iisip mo, ang daming balakid. Imposible na yata yun. Kasi siya mismo pasaway. Hindi naniniwala talaga yun. Tapos, ang layo pa, mamamasahe pa. Naku, aabunuhan ko pa yung pamasahe mo. Ilang linggo, ilang buwan, para makasimba ko lang. Tapos, bakutang pa ako. Ang daming what if. Paano kung ganito? Paano kung ganyan? Lahat po yan sasagutin ng Lord. Lahat po yan tutulungan ka ng Lord kasi ginagawa mo yung kalooban niya. Ang iligtas ang kaluluwa para sa Kanya. Amen? So, yun po yung role natin. Dalhin ang mga unbeliever sa paanan ng Panginoon. Amen? Next. Yeah. And the Pharisees and the teachers of the law began thinking to themselves, "Who is this fellow who speaks blasphemy? Who can forgive sins but God alone?" Yung mga nakakarinig ng mga tagapagturo ng batas, narinig nila mismo sa Panginoon, pinapatawad ka na sa iyong kasalanan. Sabi nila, sa batas, isa lang ang pwedeng magpatawad. Sino? Ang Diyos. And they do not recognize Jesus Christ as Lord. Kaya ano nangyari? Nagsasalita ng kalapastanganan sa Diyos ang tao na ito. Ang Panginoong Yesus mismo, nagpapagaling, pero iniintay lang nilang magkamali. Nung sinabing magpapatawad ng kasalanan, ay iba na yan. Kulto na yan. Hindi na totoo yan. Bakit? Kasi mali na yung sinasabi. Nagpapatawad ng kasalanan. Sino lang ba pwede magpatawad ng kasalanan? Ang Diyos lang. Amen? Sa kabila ng mga himalang ginawa ng Panginoong Yesus, hindi sila naniniwalang si Jesus ay Diyos. Amen? At kaya, nung nakita ng Panginoon sa puso nila, alam ng Lord ang laman ng puso natin eh. Ang sabi diyan, Jesus knew what they were thinking and asked, "Why are you thinking these things in your hearts? Which is easier to say, your sins are forgiven, or get up and walk?" Ang sabi ng Panginoon, ano bang mas madaling sabihin? Pinatawad na yung kasalanan mo, o tumayo ka dyan? Diba? Pinag-isip niya yung mga matatalino, yung mga Pariseyo. Ano ba mas madali? Patawarin ang kasalanan mo, o lumpo tumayo ka dyan? Parang ang hirap. Pero yun yung sinabi ng Panginoon Jesus. But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. O, nagpakilala na mismo ang Panginoon. Yun ang nagiging mitya ng kanyang pagkapako sa krus.
nung tumayo na siya bilang Diyos. Sabi niya dyan, no? The Son of Man has authority on earth to forgive sins. Hindi na siya nagpasikot-sikot ng salita. Diniretso niya na talaga. Pero alam niya, yun ang magiging mitya para ipako siya sa krus. Unti-unti na siyang pinagpaplaguhan. Bakit? May nakikitang mali na ayaw nilang marinig. Amen? The same way, preaching here. Pag ang pastor nagsasalita dito, at merong tengang ayaw niyang mapakinggan yung katotohanan na yun, ganyan lang ang gagawin nila. Next is, meron dyan nakalagay yun. Yan. The Pharisees and teachers of the law, motives. Ano ba yung motibo ng mga to? Pumunta sila doon sa malapit sa Panginoong Yesus, hindi para magpagaling. Hindi para lumapit at maranasan yung kapangyarihan ng Lord. Nandun sila kasi iniintay na nilang magkamali ang Panginoong Yesus. Humahanap ng butas. Amen? The believer and the unbeliever. Amen? Kaya nga hindi lahat ng nagsisimba nakakaranas ng kapangyarihan ng Lord. Bakit? Kasi hindi siya believer. At tulad ng tinanong ko, naniniwala ba kayo na kaya natin mag-medical mission at punuin ang lugar na to ng maraming tao? Ang believer, kailan natin gagawin yan, Pastor? Kailan tayo pupunta sa barangay para ipaalam natin yan? Yun ang believer. Naniniwala siya na gagawin ko talaga yun. Gagawin natin talaga yun. Pero ang unbeliever, ako Pastor, huwag na yan. Ang hirap niyan. Baka makakon tayo dito kasi magiging crowded yan. Diba? May alibay agad. Naku, huwag na Pastor, baka yung mamaya niya, mahawaan pa tayo mga may sakit na pupunta dito. Naku, huwag na Pastor. Sino ang believer? Sino ang unbeliever? Ang tanong, nasaan kayo doon? Amen? Katulad ng mga Pharisees, andun sila para pulaan, hanapan ng butas ang Panginoong Jesus. And as a believer, dapat tayo, kung ano ang gustong ipagawa at gawin ng Panginoon, go, 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 and go. Yun ang tungkulin natin mga lingkod ng Diyos. Amen? Magsumlit ka. Ay, hindi po na, Pastor. Alam niyo po ba, nung bagong mananampalataya ako, pangarap ko maging song leader. Inaral ko yung mga galaw ng mga song leader. Inaral ko yung mismong pag-angat ng kamay, mismong pagbuka ng bibig, kung kailan humihinga bago bumirit ang boses, paano magkuman, paano sumenyas, paano tumaas ang boses, paano humina ang boses. Lahat yun inaral ko yun. Pangarap ko yung ginagawa niyo dito ngayon. Kaya nakakalungkot, naiiyak ako sa Lord, pinagtutulakan yung maging song leader, iniiwasan. Bakit ako ganito kasi i-encourage kayo? Kasi gusto kong magamit kayo. Ako, pwede naman ako mag-desisyon, wala naman na kayo lahat eh. Backup lang lagi kayo, ako na lang. Kasi gustong-gusto ko yun. Gustong-gusto kong umaawit sa Panginoon na ako yung magiging daluyan ng kapangyarihan ng Lord at idadaloy sa mga miyembro. Tapos, wala. Sino sa ulit sa linggo? Ay, magte-text na lang yan ng line-up sa amin sa GC. Lord, ganito ba yung makakasama ng mga manggagawa? Sana palaguin mo na sila. Para hindi na yan ang pinag-uusapan. Ang dami niyo pang ipapagawa sa amin. Amen. Yung mga kaibigan ng lumpo, hindi naman sila pinakausapan ng lumpo eh. Kasi alam ng lumpo, alam ng mga kaibigan niya, kailangan ng lumpo yung tulong niya. Hindi naman po ako lumpo.
Pero kailangan ko ng tulong nyo. Amen? Bakit? Para magawa ang kalooban ng Lord. Amen? Andiyan po ba kayo? Amen. Hindi lahat pinagkalooban ng magandang tinig. Hindi lahat binigyan ng panahon para makapaglingkod. So habang may pagkakataon, give your chance. Take your opportunity. Sabi nga, kagatin mo ang break mo. Bakit? Kasi next month, di mo alam kung makakatayo ka pa. Isipin mo lagi, ang araw na to, ang huling araw mo sa mundo na to. And you will do your best every day of your life. Baka hindi ka na makaawit sa Panginoon next time. Yun lagi natin ilagay sa isip natin. Yung kahinaan mo, maayos yun. Matututunan yun. Naaaral lahat yun. Pero yung panahon, hindi mo na maibabalik. Amen? Kaya yung mga kaibigan ng lumpo, hindi na nagpatumpik-tumpik. Pagdating nila, ang daming tao, paano gagawin natin? Ay, sa susunod na buwan na lang, baka babalik pa yan sa Panginoong Jesus. Baka babalik pa yan dito sa bayan natin, hintayin na lang natin. Pag bumalik na, saka na natin dalhin to. Pag lumuwag na yung yung mga tao. Ganun ba ginawa? Hindi. Gumawa ng paraan para mailagay at maiharap sa Panginoon. Make an effort. Use your wisdom. Do everything you can. Sabi nga, give your best and God will do the rest. Amen? Amen. Hayaan na natin yung unbeliever na tinitignan lang yung pagkakamali. Dito sa church, may tinatawag na observer lang. Meron yung attender lang. At meron naman yung member. Pag sinabing member, kabilang sa church na ito. Amen? Kaya nga, yung mga matatagal na, alam nila yung sinasabi ko lagi na kung itong church na ito ay yung sasakyan mo, hindi siya parang taxi. Bakit? Kasi yung taxi, pag nakasakay ka doon at nasiraan yun sa gitna ng daan, iiwan mo lang yung taxi at lilipat ka sa iba. Ganun ba ang church para sa'yo? O inaari mong sarili mong sasakyan ang church na to? Na kapag ano man ang problema, hindi mo iiwanan. Magiging bahagi ka ng solusyon sa problema. Hindi mo siya iiwanan. And that is a true member of this church. Amen? Ganon din yan. Yung mga Pharisees, hindi talaga sila tunay na nagnanais na mapaglingkuran ng Lord. Hindi sila nagnanais na maranasan ang kapangyarihan ng Lord. Tinitingnan nila saan magkakamali. Saan hindi ganun ang member. Hindi ganun ang tunay na lingkod ng Lord. Amen? So, pinapakita sa atin kung ano yung ginawa. Ano ba yung tunay na motibo? Kasi nakikita ng Lord yung heart mo. Ikaw ba yung Pharisees? O ikaw yung mga kaibigan ng paralitiko? Amen? At ang panghuli, sabi diyan, Jesus healed the paralyzed man, and everyone was amazed and give praise to God. Amen? Ang pinaka-end view, yung faith natin, madala ang ating pamilya, katulad ng paralitiko, nadala. At kung nadala yung paralitiko, napagaling. Amen? Bakit gagaling? Kasi naririnig ang salita ng Diyos. May kapangyarihan sa salita ng Diyos. Kung tayo nasa process ng pagpapagaling ng Panginoong Hesus dahil palagi tayong nakakapakinig ng salita ng Diyos, good for you, good for all of us. Pero paano yung pamilya natin? Hayaan na lang ba natin mistulang lumpo na walang pananampalataya sila? Amen? So nakafocus pa rin tayo sa pamilya natin. Amen? Kaya, yan, napakahalaga yung time for healing, kailan yun? Ngayon. Gusto ng Lord pagalingin ka,
Gusto ng Lord pagalingin ang iyong pamilya. Amen. You and your household will be saved. Amen? So, mahalaga po yan na makita natin ang kapangyarihan ng Lord sa paano paraan kapag inakasama. Katulad ng babae na 12 taong inaagasan ng dugo. Naubos ang kanyang kayamanan. Lahat ng kanyang ari-arian naubos na. Pinuntahan niya na lahat ng pwedeng magpagaling sa kanya. Walang nakakapagpagaling. Pero nung panahon na nagpapagaling ang Panginoon, paroon pa rito siya, nadaanan niya yung isang babae may sakit. 12 taon nang inaagasan ng dugo. Sabi ng babae, mahawakan ko lang yung laylaya ng Panginoon. Gagaling ako. Gusto niyo po ba talagang mananasan ang kapangyarihan ng Lord? Mahawakan mo lang. Gagaling ka. Amen? Mangyayari sa iyo yun. Bakit? Jesus saw their faith. Yun ang pinakamahalagang gagawin natin. Dapat may pananampalataya. Dapat naniniwala kang yung Diyos na hindi mo nakikita, may kapangyarihang gawin yung gusto mo. Basta makita niya, naniniwala ka sa Kanya. Amen? So hanggang doon lang, nawa ay nakuha natin ang Panginoong Hesus may kapangyarihan. Magpatawad at magpagaling. Ang kailangan lang, dalhin natin yung mga paralitiko, mga unbeliever na pamilya natin, mga kakilala natin, kaibigan natin, at ipapakita ng Lord ang kanyang kapangyarihan. Kapag nakita niyang naniniwala ka sa sinasabi ng kanyang mga salita. Amen? So, inanyayahan ko ang lahat na tumayo. Meron bang dapat ayusin? Meron ka bang sakit na dapat pagalingin ng Panginoon? Maaring hindi yung tunay na sakit. Maaring spiritual sickness yan. Maaring habitual yung sakit na yan na hindi matanggal-tanggal. Yung tipong ginagawa mo siya kapag walang nakakakita sa iyo. Alam mo sa sarili mo kasalanan yun at hindi ka makawala sa kanila ng kaaway. Jesus came to set the captives free. Gusto niyang palayain ka sa bagay na yan. Ang kailangan lang, aminin mo sa sarili mo, hindi mo kaya. Sabi mo sa Lord, Lord, kailangan mo. Ikaw lang magpapagaling sa akin. Ikaw lang ang pwedeng magpalaya sa akin. Tumasampalataya ako sa iyo. Naniniwala ako sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. Napako ang Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Pinalo siya. And His stripes, by His stripes, we are healed. Naniniwala ka ba doon? Na bawat latay sa kanyang katawan, tinanggap niya yun kasi yun ang magiging daan para gumaling ka. Huwag mo hayaang mabaliwala yung sakripisyong ginawa ng Panginoon. Para sa iyo at para sa miyembro ng pamilya. Mahal ka ng Panginoon. Gusto niyang gumaling ka sa sakit mo. Gusto niyang gumaling maging ang pamilya. Pinalalim mo lang ang kanyang salita at ang kanyang mga ginawa. Hallelujah. 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 Our Heavenly Father, we thank you, Lord God, sa pagkakataon na ito na naipahayag ang iyong dakilang pangalan. Ikaw ang Diyos na makapangyarihang nagpapagaling. Ikaw ang Diyos na nagpapalaya sa amin. Ikaw ang Diyos na nagpapatawad sa aming mga kasalanan. Sa oras po na ito kami nagpapakumbaba, Panginoon. Tawarin mo nga po kami sa isip, sa salita, at sa aming mga gawa. Mga bagay na sinasadya at hindi sinasadya.
Tunay nga pong linisin mo kami ng iyong banal na dugo. Ang kapangyarihan ng iyong banal na dugo na siyang naglinis sa aming pagkatao, sa aming kaluluwa. Salamat po na binayaran mo ng iyong napakahalagang dugo ang aming mga kasalanan. At ngayon, makakakain na kami, Panginoon, ng may katuwiran, ng may kalinisan, dahil ikaw ay nasa amin. Sa aming pakikipag-isa sa iyo, Panginoon, tunay nga pong tinanggap namin ang kaligtasan. Purihin ka, pasalamatan ka. Lord, sa oras po na ito, dinadalayan ko ang aking mga kapatid. Kilala mo po ang bawat isa. Kayo po ang magpatawad. Kayo po ang magpalakas sa aking mga kapatid upang maranasan ng bawat isa ang iyong kapangyarihan, ang iyong pagkilos, ang iyong pagpapatawad, Panginoon. Sa oras po na ito, Panginoon, alam kong nakatunghay ka, nakikinig ka sa bawat usal na dalangin namin, Panginoon. Mangusap ka, Panginoon, sa bawat isa. Kami po ay nananampalataya na kami pinagaling mo na. At ang aming mga kapatid, kapamilya, kamag-anak na nangangailangan ng kagalingan, itinataas po namin sila sa iyo. Aming mga magulang, aming kapatid, aming mga kamag-anak, Lord. Maaaring imposible pa sa ngayon. Subalit ikaw ang makapangyarihan, Diyos. Wala kang limitasyon. Gamitin niyo nga po ang inyong mga lingkod upang maidako namin sila sa lugar ng bahay sa bahay, kung saan ikaw ang sinasamba, kung saan ikaw ang itinataas, Panginoon. Salamat po sa ilang bibigay papuri ang kaluwalhatian at pasasalamat sa pangalan ng Ama